The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters, sa ating ebanghelyo pong ngayon, maririnig natin ang kwento ni Jesus na kung saan nakabayubay siya sa krus. At doon nararamdaman yung sakit na iniwanan siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga disipulo niya, they betrayed him, they ran away from him. No? Nung hinuli si Jesus, naktakbuhan ang kanyang mga disipulo. At sinong gustong pumatay kay Jesus? Ito rin yung mga taong minamahal ng ating Panginoon. Napunta siya sa Jerusalem para magturo ng katotohanan, tulungan ang mga may sakit, tulungan ang mga taong hindi minamahal, patawarin ang mga taong makasalanan. Naroon si Jesus para bigyan ng buhay, ng pag-asa ang mga tao. Pero ano ang sukli ng mga tao? Tinuring siyang isang kriminal at itinaas siya sa krus bilang isang kriminal. Mararamdaman natin yung sakit na mararamdaman ni Jesus. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, siya'y nagkatawang tao, naglingkod sa kanyang mga anak, pero hindi nila makita ang pagmamahal ni Jesus. Pero merong isang tao at may kasama sa paanan ng krus na alam niya sa simulang simula, hindi siya nagbigo. Siya'y naging tapat sa kanya, ang kanyang nanay. Nakita ni Jesus isang nanay na hindi natatakot. Hindi ko pinaghihiya na yung anak ko ang nasa krus na iyan. Inalay niya ang kanyang buhay para sa inyong lahat, para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Konsolasyon sa ating Panginoon na makita niya na may isang nagmamahal sa Kanya, isang tapat sa Kanya, hindi bibitaw sa Kanya, ang Kanyang nanay. Pero kasama sa konsolasyon na nakikita niya ang Kanyang nanay para sa Kanya hanggang sa katapusan ng Kanyang buhay, masakit rin kay Jesus makita na umiiyak at nasasaktan rin ang kanyang nanay. Sa bawat sakit na nararanasan ni Jesus, alam niya yun rin ang sakit na nararanasan ng kanyang nanay na nagmamahal sa kanya ng sobra-sobra. At nakita ni Jesus katabi ng kanyang nanay ay ang isang disipulo niya, ang pinakabata, si Juan. At isa sa mga huling salita ng Diyos bago siya mamatay, isang habilin para sa ating lahat na sinimbolize ni Juan. Ano ang pangatlong salita ni Jesus bago siya namatay? Ang pangatlong habilin niya para sa ating lahat. Sinabi niya kay Juan,
Juan, ito ang iyong nanay. At kinausap niya ang kanyang nanay, babae, nanay, kayo po, siya po ang iyong anak. Juan, siya ang iyong nanay. Nanay, siya po ang iyong anak. Bakit sinabi ito ni Jesus bago siya mamatay? Dahil alam ni Jesus na mahal siya ng kanyang nanay. Siguro sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, ang pinakatapat, ang pinaka-pure na may puso, na hindi makasala, dahil puno siya ng grasya, ay ang kanyang nanay. Sa kanyang sinapupunan hanggang sa kanyang pagkamatay, minahal siya ng kanyang nanay. Tapat, mapagkumbaba, sumusunod ang nanay sa Diyos. Nagmamahal ang nanay sa kanyang anak. Alam ni Jesus sa lahat ng mga tao, siya ang labis na nagmamahal sa kanya bilang Diyos at bilang isang anak. At ang habilin niya sa kanyang mga anak, kung ako'y minamahal ng aking nanay, siya rin ay magmamahal sa inyo. Mga anak, ito ang iyong nanay. Siya ang inyong nanay na nasa langit. Kung inalagaan niya ako, kung pinotektahan niya ako, kung minahal niya akong bilang isang tunay na nanay, bilang isang tunay na disipulo, mahal niya rin kayo bilang mga anak. Hindi kayo pababayaan. Si Maria, ang aking nanay, ay magdadasal para sa inyo. Humingi kayo ng intersesyon sa aking nanay at ipagdadasal niya kayo. Ilalapit kayo sa akin ng aking nanay. Kung mahal ni Maria ang kanyang anak na si Jesus, mahal niya rin ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya isa sa mga huling habilin ni Jesus, mga tao, mga anak ko, isa sa aking mga regalo, isa sa aking mga milagro, isa sa aking blessings, ay malaman ninyo ang katotohanan na si Maria, ang aking ina, ay ina nyo rin. Mamahalin niya kayo, paglilingkuran niya kayo. At kung siya ang nanay ninyo, lumapit kayo sa kanya, ilalapit kayo ng aking nanay sa akin. At malalaman natin na tunay ang sinasabi ni Jesus sa lahat ng mga taong nagdadasal ng rosaryo, sa lahat ng humihingi ng tulong kay Maria, walang nagsasabing binigo sila ng ating mahal na ina. Somehow, the Mary's prayers have brought them closer to her Son. Lumalakas ang kanilang pananampalataya, lumalakas ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Hindi natin labis na minamahal si Maria mas higit sa Diyos, kundi sa pagmamahal natin sa nanay, napapalapit tayo sa ating Panginoon. At mga kaibigan, kung pinagdadasal tayo ng ating nanay, gusto rin sabihin ng Diyos, siya ang nanay ng pag-asa. Kung siya ay naging pag-asa ko dahil nanay niya ako, siya rin ay instrumento ng pag-asa para sa inyo. Ang Diyos lamang ang pag-asa ng natin lahat. Siya ay nagtagumpay sa kasalanan, sa kamatayan, sa mga karamdaman sa mundo, sa lahat ng mga pagsubok na binibigay ng mundo, tagumpay ang Diyos. Kaya nga ba't ang simbolo ng hope, ng pag-asa, ay yung mga taong kumakapit
sa krus ni Jesus. Bakit si Maria ang ina ng pag-asa? Dahil dala niya ang kanyang anak. At sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, matututo tayong magtiwala sa ating Panginoon. Mary is the mother of hope dahil dinadala niya tayo sa ating Panginoon. At sinasabi ng ating Panginoon, siya rin ay pag-asa ninyo kung matuto kayo sa kanyang pananampalataya. Kung matuto kayo sa kanyang pag-asa at pagmamahal. Matuto kayo sa inyong nanay. Dahil batang-bata pa lang siya'y mapagkumbaba. Siya'y masunurin. Siya'y nagmamahal sa akin. Buong puso, malinis ang kanyang kaluluwa. Matuto kayo sa iyong nanay, puno ng pagmamahal. At kung susundin ninyo ang mga mabubuting katangian ng nanay ninyo, may pag-asa ang buhay natin. May pag-asa ang ating pamilya. May pag-asa ang ating komunidad. Sa panahon na kung saan lagi tayo nag-iisip ng korupsyon, naniniwala rin ako na si Maria, si Jesus ang magdadala sa atin ng pag-asa. Paano magbabago ang ating bayan? Kailangan magsimula sa isang pusong nagmamahal sa Diyos. Kagaya ni Maria, kung tayo'y tapat, kung tayo mapagkumbaba, kung tayo masanurin sa kalooban ng Diyos at hindi makasarili, ang pag-asa natin baguhin ang ating bayan ay nasa sa atin. Bigay ng grasya ng Diyos, ng pagmamahal ni Kristo at sa ehemplo ng ating mahal na ina. Mahal ina, maraming salamat po. Kayo ang nagdadala ng pag-asa sa amin. Dala ninyo si Kristo. Turuan niyo po kami magtiwala sa Diyos. Turuan niyo kami magmahal sa Panginoon at magdala sa amin ng pag-asa.